Magandang buhay po sa bawat isa. Ngayon po ay ako po ang naka-schedule sa Bible reading namin sa Matthew chapter 3 verse 1 to 17. Sa mga nandito po sa Israel, ini-invite po namin kayo na pag di kayo nakakalabas, wala kayong time mag-church, pwede po kayo mag-join sa Bible study namin every Thursday. Then may prayer meeting din po kami every Thursday, 10 PM po. Pwede po nyo i-approach ako kung gusto nyo umaten, i-add po namin kayo sa GC namin o sa mga kapatiran namin, katulad si Sten, Sis Jazz, Sis Milagros, Sis Gucci, Sis Yumi, at marami pa pong iba. Ngayon, isi-share ko sa inyo ang Matthew chapter 3, verse 1 to 17. In those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." For this is who was spoken by the prophet Isaiah when he said, "The voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his paths straight." Now John wore a garment of camel's hair and a little belt around his waist, and his food was locusts and wild honey. Then Jerusalem and all Judea and all the region about the Jordan were going out to him, and they were baptized by him in the river Jordan, confessing their sins. But when he saw many of the Pharisees and the Sadducees coming to his baptism, he said to them, "You brood of vipers, who warn you to flee from the wrath to come. Bear fruit in keeping with repentance, and do not presume to say to yourself, 'We have Abraham as our father.' For I tell you, God is able from this stone to rise up children for Abraham. Even now, the axe is laid to root of the trees. Every tree, therefore, that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. I baptize you with water for repentance, but he is coming after me is mightier than I, those sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. This winnowing fork is in his hand, and he will clear his threshing floor and gathering his wheat into the barn. But the chaff he will burn with unquenchable fire." The baptism of Jesus. Then Jesus came from Galilee to the Jordan to John, to baptize by him. John would prevented him, saying, "I need to be baptized by you, and do you come to me?" But Jesus answered him, "Let it be so now, for thus is fitting for us to fulfill all righteousness." Then he consisted. And when Jesus was baptized, immediately he went up from the water, and behold, the heavens were opened to him. And he saw the Spirit of God descending like a dove and coming to rest on him. And behold, a voice from heaven said, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased." Salita ng Diyos. Glory to God po. Dito sa passage na to, na to ni Prophet Isaiah, na prophecy niya na to, na mangyayari ito, na magbabaptize si John the Baptist, pero sinasabi niya na kahit hindi siya ang Mesiya, mayroon pang mas nakakahigit sa kanya. Siya nagbabaptize lang siya ng water, pero si Jesus Christ ang magbabaptize ng Holy Spirit. Napakabuti ni John the Baptist, hindi siya mapagmalaki. Kahit na madami na siyang nabaptize, marami na siyang naturuan na sumunod sa kanya. Pero nagpakumbaba pa rin siya kasi alam niya na meron pang mas nakakahigit sa kanya. Kagaya rin yung i-share ko sa inyo kasi nagbabasa ako sa Book of Ezekiel. Sinasabi doon na
na tayo, lahat tayo, mayroon tayong pananagutan hindi lang sa sarili natin, kundi sa kapwa natin. Hindi yung sasabihin mo, ikaw lang yung ligtas. Dapat, pati yung mga kapwa mo ligtas. Kasi sabi doon ni Jesus Christ, sabi ni Lord kay Ezekiel na may pinapagawa siya doon eh. Tapos sabi niya, kung kumari may nakita kang kasalanan ng kapatid mo, mga kaibigan mo, kumari may karelasyon siya na hindi tama. Tapos, hindi mo man lang pinagsabihan, hinayaan mo lang siya. May pananagutan ka kay God. Pero, kung pinagsabihan mo siya na mali yan, ganyan, pero hindi siya nakinig, wala kang pananagutan doon. Ang importante na pagsabihan mo yung kaibigan mo o kapatiran mo na mali yung ginagawa. Nasa kanya na lang yon kung susundin niya o hindi yung sinabi mo. Ang importante na i-share mo siya para sa gospel din. Lahat tayo may purpose tayo. Kailangan, hindi lang yung ikaw lang may alam. Hindi lang yung ikaw lang yung ligtas. Kasi 'di ba sabi nga niya, binaptize tayo hindi lang para sa sarili natin, para ma-share din natin yung salita ni Lord, ma-share natin yung kabutihan, kung ano yung natanggap natin kabutihan sa God. Ako, hindi rin ako palabasan ng Bible. At thank you kay si Sarah, shout out kay si Sarah, binigyan niya ako ng Bible. At siya rin yung dahilan kung bakit ako nagkaroon ng tunay na relasyon kay Lord. Siya yung matyaga na palagi nagsasabi sa akin, Sis, attend ka ng Bible study, pinupuntahan ako sa room ko, kahit minsan tinataguan ako, but glory to God. Si God yung basta mag-pray lang tayo, si God yung unti-unting magbabago sa atin, ano may makamalian natin, siya yung magbabago, unti-unti niya tayong babaguhin. Kaya yung Holy Spirit din, kasi 'di ba si Jesus Christ bago siya mamatay, sabi niya sa mga apostles niya na iiwanan niya yung Holy Spirit niya para may mag-guide sa kanila na kahit wala na siya na maipahayag pa rin nila yung salita ng Diyos. Kaya glory to God na meron tayong Bible na nag-guide sa atin. Basahin niyo ang Bible. Napakadami niyang magaganda istorya na marami tayong matutunan. Kaya glory to God kay Lord na hindi, kahit na makasalanan tayo, nandiyan pa rin na ibinigay niya si Jesus Christ sa buhay natin para iligtas tayo. Kaya all glory to God po.